Okay, good day everyone. Gaya nga ng mga napag-usapan natin, nakapag-installed na tayo ng SMC sa ating MT5. Nakapag aral na rin tayo kung paano siya i-setting. Yan, di ba? Sorry. So, ayan, na-install na natin. Then, pagka nandito na sa loob, marunong na rin tayong mag-setting ng ating SMC. Yan, mga setting niya, no? So, we have a private video for how to install, how to set SMC. Ngayon naman, ang focus natin is paano siya gamitin in alignment dun sa ating nakasanayan na manual, no? So, let us say magta-top-down analysis tayo, no? 'Di ba dati, pag mag-top-down analysis tayo, maglalagay tayo ng resistance on a monthly time frame, weekly and daily. With SMC, hindi na natin kailangan pagka naka-installed na yung SMC dyan, ayan, ito nga lang, hindi lumabas yung previous month high, previous month low sa monthly. But instead, lumabas siya nung nasa weekly na siya. So, I'm not sure kung bakit, pero medyo pinag-aaralan pa rin naman natin yan. But to follow na yan. So, on a weekly time frame, makikita natin, we have our previous month high, previous week low, and previous month low. Pero kung babalik tayo sa monthly time frame, makikita naman natin dito na ito ay uptrend. And this candlestick or bearish candlestick is a pullback or correction. And this candlestick is a pullback or correction naman ng red candlestick. So basically, ang nagiging bias ngayon for the last 2 weeks is bullish. And we go down weekly, makikita natin na nagkaroon nga ng 1, 2, 3 weeks na bullish. And then this week, Monday, Tuesday, nagkaroon ng liquidity sweep. And on Wednesday, nagkaroon ng liquidity sweep at nag-pullback sa loob. Kung titingnan natin yan on a daily, ayan. Monday, Tuesday, Wednesday, today is Thursday. Nag-liquidity sweep, tapos bumalik. And then dito sa previous day low, nag-bounce na naman yung price. So, ito pa rin yung lumalabas na bias. And then this is the pullback. And then from after the pullback, ayun, nag-bounce na siya. Most likely, it will resume na yung kanyang bias na weekly. So, kumbaga, let us put that in our mind. Okay. And babalik tayo na weekly, ayun na nga, makikita natin na they're all bullish candlestick. And parang sa ating mga pag-aaral, lumalabas na pwedeng may mga fair value gap dyan or order blocks, no, na binabalikan niya. And at the same time, yung stochastic, ayan, pointing upward. Pero basically, on the monthly, the stochastic is pointing downward. So, yung galaw na to is just a correction ng bearish candlestick. So, if we're going to use the bias of the weekly, bullish tayo. Bullish ang bias. Yeah. Even the stochastic, di ba? Then we go down daily. On the daily, nagkaroon ng pullback after the liquidity sweep. Ayan. Baba tayo ng 4 hours. Ayun yung pullback. Kahapon. And then, ito yung kanginang maga opening ni Asian, nagkaroon ng liquidity sweep itong mga ito.
And then somehow parang nagpo-pullback siya. Ayan. Nagpo-pullback siya. Maaring may order block dito on a lower time frame. May order block dito. And ito naman ngayon, itong pullback na to, nagpo-pullback na naman siya. On a lower time frame, maaring yan ay nagkakaroon ng downtrend until ma-reach niya itong PDL or previous day low. Kaya we need to go down lower time frame again. Yan. But remember, our bias is bullish. So, ngayon, nakikita natin parang binabalikan niya somewhere here. Pero, bago makarating dito, nagpo-pullback muna siya. Ayan, nagpo-pullback. Let us check the 1 hour. So, ito yung pullback. Ayan, ito yung liquidity. Liquidity niya yan, equal high. Since may equal high dyan, merong liquidity dyan. And then, mapapansin nyo, mayroon ding equal low dito. May liquidity rin dito. Kaya lang, at the moment, di ba, ni-liquidity sweep niya to, so bababa na. So, others are thinking na bababa siya, so nakasell na. Then, binalikan. So, binalikan. Tapos, bumababa uli, and ni-liquidity sweep na naman to. We don't know what will happen kung ili-liquidity sweep niya rin ito until babalikan niya uli itong PDL. Bakit? This is order block. This is order block. This is internal order block. This is also internal order block. Paano natin malalaman? Pwede mong, ayan, lagyan mo ganyan. Ayan, makikita mo, internal order block. Ito, ganun din. Internal order block. And kung babalik tayo ng 4 hours, di ba? Ayun nga, oh. Bumababa na to, then bumabalik ito. So, most likely ito, kinukorek lang niya to, itong isang 4 hours na to. Ayun siya. Ayun, bumabalik, oh. Let us go down 15 minutes, so ayun. Di ba? Ito yung 4 hours, oh. Tapos correction. Possible another correction from this fair value gap or from this internal order block. Various order block. O, tingnan nyo. O, internal order block. But since this is red, so lumalabas siya ay internal various order block. And then if we're going to use stochastic, I suggest you wait for this one na makarating dyan. So, malamang pag nandyan na yan, maaring na liquidity sweep niya na itong fair value gap na to or na mitigate na niya itong tawag dito, internal order block. So, anong bias natin dito? Bias ko dito is sell. Until where? Dito. Sa next swing low or next internal order block. Internal order block yan. Since yan ay blue, yan ay internal bullish order block. At huwag niyong kalilimutan, our bias is bullish on a weekly, di ba? A weekly. Daily, nag-correction lang yung daily. At yung daily, kasalukuyan nang natapos yung correction. 1 hour, so ayan siya. Nagli-liquidity sweep na lang siya. Diba? May liquidity dyan, may liquidity dito. Most likely, mag-liquidity rito. Bakit? This is internal order block. Internal order block. On the 15 minutes, there's another. Ayan. Internal order block. On the PDL. Pagbalikan ng 1 hour, di ba? Ayun yung PDL. Oh. Pwedeng hanggang dito, liquidity sweep. Or pwede rin hanggang dito sa equilibrium. No, we just need to wait the 15 minutes na magkaroon ng mga confirmation kung nagbago na yung kanyang, let's say, ganyan. No? 1, 2, 3. Yan. Ganyan. Gano'n na. We wait dito. Kung hindi, pag ganyan, nagkaroon ng ganyan, maaring ito yung next TP. Pag nag-reject dito, maaring bumaba pa. So, mamayang Zoom, i-clarify natin mabuti ito. Unti-unti nating i-align yung ating manual na pag-analyze using the SMC. So, sa ngayon, nakikita ko, baka tataas pa siya until here. So, ayan, medyo nagre-react siya ngayon sa fair value gap na to. Ito, manual fair value gap ko lang nilagay. So, nagre-react siya dyan. Diba? Pero kung tutusin, ayun pa rin siya.
pwedeng gaganyan pa rin yan hanggang dito. Bago